Oy, musta? Bukas ka ba o sarado sa opportunities, no? Alam nyo, ang opportunities, tinatawag din natin na blessings. No? So, gusto natin malaman kung sa ngayon, ikaw ba ay bukas na rin sa mga blessings. Ito, meron akong 7 tips na pwedeng ibigay sa inyo para lubos na bumukas ang inyong sarili sa maraming buhos ng opportunities at blessings. Okay, siguro simulan natin sa una. So, number one, syempre kailangan you have to review your plans. You have to review your goals. Syempre, meron tayo mga kumbaga ginawa na natin sa buhay natin na naisip natin na ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. The question is, nasan ka na ba? Tama ba yung goals mo? Naaayon ba sa panahon? Naaayon ba sa'yo? And usually, naaayon ba yan sa gifts na binigay sa'yo ng Panginoon? Yun kasi yung unang-una dapat natin i-establish. So, right now, you have to review kung ano man yung mga plano mo na naiset mo na. Kasi, pwedeng nagbago na ang panahon. No? Or, maaring dumating na yung pagkakataon wherein alam mo na eksakto kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa'yo at maaring nag-align na to sa panahon na to. Okay. So, pag na-review mo na yung mga plans mo, you have to think, so, what's next? No? Ano ba ang gagawin ko? Kasi kung may nagbago na talaga, kailangan magbago din ang plano natin. Di ba? Hindi naman pwedeng yun na lang. Basta ito gusto ko. Kasi usually, pwede rin mas specific na siya. I'll give an example. No? So, dati kasi, ang plano ko sa sarili ko, no, I wanted to retire, believe it or not, I wanted to retire at 33 or 34. Basta before I reached the age of 35, I would retire. Alam nyo, sa totoo lang, by the age of 27, I already had a family. So, 3 na yung anak ko noon. But by the age of 30, so konti na lang, no? Actually, may 2 sasakyan na ako, may bahay na, nag-aaral na maayos, yung aking pamilya, etc. No? Then, suddenly, when I reached the age of 30, sa totoo lang, okay, may pera na and all those things. Ang naging problema ko, so what's next? Ito na ba yun? Ito na ba yung lahat ng ito? So, alam nyo, nagpa ano-ano ako nagpa agos-agos lang ba? No? Sa panahon. And if I'm not mistaken, by the age of 34, nag-aral ako ulit. No? I had to review my plans Parang ano ba? Ano ba susunod? Anong pinag-aralan ko? Nag-aral ako ng anything related to IT. No? But it was more of creating websites, pati nga yung mga unang paggawa ng video nung araw. No? So, nagawa ko yun. And you know what? Isa ako sa mga unang na-hire to head a global digital company. No? So, after no, yun, tapos syempre yung negosyo ko na-align na doon. No? And you know, many years later, like today, officially or technically, I retired at 50 and I'm still doing it. No? Retired in a way that I still do a lot of things. Pero my point is, ngayon, yung plano ko, nung na-review ko, after nung nag-30 ako, na-change ko siya, yung path. No? Na-align ko sa gusto ng Diyos, which is really, He wanted me to be in the world of digital, no? And technology. So, right now, this is where we are. Hindi po tayo na pag-iwanan. Yun ang point ko. No? So, I think we should also review our plans. No? Kailangan, tingnan din natin kung ano ba talaga. No? So, yun, number 1. No? Then, number 2, Siyempre, nakaungos na tayo, napagsimulan natin, nakapag-desisyon na tayo, which is
really very important step sa buhay natin. We should forget now the past. Leave the past to the past. Focus lang tayo sa future. But most especially, let us focus on the present, yung ngayon. Bakit? Kasi hindi naman natin maaabot ang future kung hindi naman natin gagawin lahat ng kailangan natin gawin ngayon. So, napaka-importante po ng present, no? Now, let us connect yung forgetting the past and focusing on today by doing the number 3 step, no? So, dahil nakatutok na tayo sa panahon ngayon, we should focus and stay positive. Okay. Alam nyo, yung pagiging positibo, marami po yung aspeto. Hindi naman ibig sabihin, okay, I will be positive, but when the negatives come, bagsak ka na. Okay? So, ang pagiging positive is always looking at the bright side of things. No? That everything is a blessing. Hindi naman ibig sabihin na, okay, positive ako, na okay lahat ito, etc. You should also look at the blessings that come your way to a point na you are content with what you have. You know why? Kasi as I said, no, lahat ng negatibo, darating yan. No? Ano ba yung negatibo? Sa totoo lang, depende kasi yan sa iyong perspective. So that's how staying positive is. No? It's how we see things. And if we are focusing on all the things that are coming our way, na lahat ito may plano, dahil syempre I would see na most probably pinagdasal naman natin itong mga ito. Let us always see the bright side of anything that comes to us. And by doing so, mas ma-appreciate natin ang ating buhay. Nakafocus tayo dito sa ngayon, nakafocus tayo sa lahat na nasa atin ngayon ay blessing at may patutunguhan, di ba? So forward-looking po tayo. So that's what really being positive is all about. And of course, that includes our faith. Siyempre, di ba? Dasal ka ng dasal, worry ka rin ng worry. Di ba, wala din. Di ba? Okay, so number 4. Number 4, connected to being and staying positive is that we face our failures. Siyempre, may mga failures tayo. But remember that failures don't define us. What we do next is what really defines us, and that's where we build our character. And our character builds our future. Kung sino tayo ngayon, yun ang magiging trigger sa ating future. Okay? Then number 5, let us open ourselves to new things. Diba? Let us be open to change. Dahil hindi naman lahat ng nangyayari sa atin ay walang magbabago. Siyempre, meron, di ba? I mean, laging merong either may dagok na tinatawag or talagang biglang magbabago yung path natin. Magpipivot tayo. Sige, sabi nga nila, just go with the flow. Because change is good. Let's always see again the bright things in life, the blessings in life. But at the same time, we have to embrace change. Yun lang, embrace natin. Ganun talaga di ba? May mangyayaring ganyan. So, embrace lang natin. And number 6, related to that, always pray for wisdom, discernment, and clarity. Why? Wisdom from God. So, be humble to accept God's wisdom. No, number 2, discernment. Kasi we have to discern what things are happening, and clarity. Kasi gusto natin i-clarify ano ba talaga ito mga nangyayari ito. No? And, of course, we have 2. Number 7, the most important thing is to trust, believe, and surrender everything to God. And with that, bukas na po tayo sa lahat ng opportunities na darating sa ating buhay. Yun lang po, and I hope we remain always positive. We always remain expectant that God will give us everything we have or everything that we need. Yun lang po, and God bless.